mas inayos na Herlin muna po. Kasi ang dami ko pong natutunan sa Magandang Dilag na dito ko po mas itinama lahat ng pagkakamali ko doon. Kasi syempre bilang baguhan po, talagang inaral ko po yung karakter ng bawat isa. Alam po natin magkaiba sila. Pero yung puso po, talagang meron pa rin po na kagaya ng Magandang Dilag. At saka dito po sa Binibining Marikit, mas pinalight po siya compare sa Magandang Dilag. Pero ito pong pagiging light na to, pero ang bigat niyang dalhin. So, yung light ba yung story, Mang? Pero alam mong may bigat. Kasi pag-usapang pamilya, medyo mabigat talaga pagdating sa akin. So, ang makikita nyo na pinagkaiba, yung mas may puso. Yung mas may diin na, may kurot, na talagang dinirekta ka na kaagad. Yun po yung pinagkaiba. Baka kasi masabi ko lahat. Sa daldal ko pong to, baka makwento ko po bang first episode hanggang paano. Message na lang po din sa akin, ha? Video call po tayo, kwento ko po buo sa inyo. Hindi, joke lang. Yun po. And base dun sa mga sinabi mo, sa tingin mo, Herlin, ano magiging factors para maging mas successful or kasing successful ng Magandang Dilag ang Binibining Marikit? Ayun nga po yung sinasabi ko, parang mas may pressure po sa akin ngayon, yung Binibining Marikit. Kasi parang baka nakachamba lang po ako ng Magandang Dilag, baka sinuwerte, naka-jackpot lang ako noon, o baka, ang dami ko pong baka sa sarili ko na nagda-doubt po ako na kaya ko ba to? Na tatanggapin po ba ulit ako ng mga tao? Same pa rin po ba yung pagtanggap nila dito? Kasi parang yung una ko po, parang audition ko po sa GMA. Ito po yung Binibining Marikit. Ito po yung magpapatunay. Kapag nakita niyo po kung may isa pa akong show na susunod, ibig sabihin successful po ang Binibining Marikit. Pero pag wala na, yun po ata yung ending ng career ko. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyong lahat. Nasuportahan niyo po ang Binibining Marikit. Please, para po sa pamilya ko. Thank you so much. Ayun. And for my last question for you, Herlin, kasi alam naman nating lahat, yung doon sa Magandang Dilag, nabalot yun ng intriga, lalo na tungkol sa'yo, na-link ka, alam ka natin yun. Naka-move on ka na ba doon? Ang tanong doon, naka-move on na po ba ang mga tao? Kasi para sa akin, parang ever since na pumutok po yung issue na yun sa akin, parang okay, kasi parang hindi naman daw po yun mawawala eh. Nagpa-psych din po ako para mas matanggap ko po yung mga... Nagpa-doctor po ako para po mas... parang ma-process po siya ng maayos sa akin. Bakit po may mga ganong klase ng tao na kailangan kang hilahin pababa pag alam nilang itinataas ka ng Panginoon. So... Nagpa-psych meaning psychiatrist? Yes po, nagpa-help po ako sa doktor para po mas matanggap ko yung mga sinasabi sa akin ng mga tao kasi ma-overcome ko po lahat. Mabigat po na paratang sa akin. Kaya parang hindi ko po siya mahirap po yung naging sitwasyon ko noon at ang hirap po mag-move on sa ganong sitwasyon na alam naman po ng Panginoon kung ano yung tama at mali. So hindi ka pa nakaka-move on? Naka-move on na nga po ako. Totally? Okay. Pero ngayon dito sa sorry. So dito sa nagpatulong nga po ako. Ayun. Dito sa Binibining Marikit, hindi kaya maling ka ulit, lalo dalawang gwapo ang mag-aagawan sa'yo? Wala na pong kainan na magagawa. Hindi kasi parang yun na rin naman yung pinupunta natin dito, ba't di pa natin sabihin? Kasi dalawa silang napakagugwapo pag-aagawan ka. Ipapasa ko daw po kay Mamang. Hindi po. Kasi hindi mo po talaga may iwasan na ma-in love talaga sa ka-partner. Okay. Kaya parang ayoko po magsalita ng tapos. Pero ayoko din po maulit yung trauma na binigay po sa akin nung last co-actor ko. Na parang ang bigat na hindi ako naipagtanggol. So, na walang boses na nagsalita. Pero dito po sa Binibining Marikit, nakikita ko naman po sa kanilang dalawa na with or without issue, ipagtatanggol po nila. Dahil sobrang gentleman po nitong dalawang tao na to. At sobrang blessed ko po at sila po yung kapartner ko. Ayun. Thank you, Herlin. Thank you so much po. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat po.